So what's up nga mga kamayat, no? This is Pobre sa Aussie nga pala ang nagbabalik kahit hindi naman umalis. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Itong video na ito ay parang ipapakita ko sa inyo na talagang kahit anong kagaling mo o magaling ka talaga dyan sa bansang Pilipinas, pagdating mo dito sa ibang bansa, lalo na sa bansang Australia, mag-iba talaga. Maninibago ka talaga. Kahit nga isang kapatas na kasama namin ay nangapa dahil ika nga niya, iba talaga ang sistema sa bansang Australia. Pero wala namang mahirap na hindi matutunan. Lahat talaga tayo, lalo na yung ibang sistema o hindi natin sariling bansa, ay kailangan talaga nating mag-adapt. Kailangan talaga nating matutunan ang kanilang pamamaraan kung paano gawin ang isang bagay. Kaya sa video na ito ay ating tutunghayan kung paano or ano ba yung first impression nila sa tiling works dito sa bansang Australia. And good morning! September 30, 2025, first day ngayon sa aming mga bagong kasama na mag-tiling job. Sobrang aga nila, 5:54 pa ng morning. Sila'y handa na, ako'y nagkakape pa. Ayan, Serenilo. Naghihintay na sila. Tapos yung sasakyan, nilabas na ni Kapatas Balongkas. Alright, the three rangers. Kapatas. First day of tiling work. Tingnan natin kasi mga mga banggiitang tiler. Mga banggiitang tiler. Sa nasod sa Pilipinas to sila, si Abay. Uy! Nabasa pala to dito. Yung siminto, no? Hindi pala natin napasok to sa Masikip na ba yan sa likod, sir? Hindi magdala ng Hilux. Isa lang sasakyan. Oo. Kaya nga, sabi ko, sana hindi na nga tayo pa-drive sa wala kayo, hindi tayo nakahawak ng bilat highway. highway. Practice lang muna daw. Hindi na naniwala si report sa ni Kuya. Rodel, biruin mo 5. Practice pa. Ngayon, hindi na kung kahawak ng bilat palaban. Hindi, pwede dyan. Pero yung mga pero sa madaling sabi, parang hindi pa nagtiwala. Hindi, kukinggan ba? Haluan ng asim mo. Ito yung si Cooking. Cooking gun yan. Tapos laser to. Ito laser. Ano pa kulang doon? Grinder, may isa. Meron na, kompleto tayo ng grinder. Dami ng grinder natin doon. Laser ito. Tile cutter. Siguruhin natin, baka babalik ako dito. May ano pa pala dito? Itong mga ganito, mayroon na doon, no? Dami nyo nan. Ito si Sir lang. Ito, galing pa to Japan. Galing pa to Japan siya. Tingnan mo, may tatakyan na Japanese. Ito, wala to. Salifandid to. Ito yan sa mga musay. Meron naman kayo pampunas, di ba? Batok natin balunan, dalhin mo. Ilipat ko na lang yung mga tools. Ito yung mahirap, yung lipat-lipat ng mga tools. Kasi ang mangyari kasi, hindi ko na alam kung ano yung kailangan na naman namin ilabas lahat kung ano nasa loob ng Ranger para ilipat ko ulit dito sa Hilux. Kasi yung mga tools ko talaga, kung ano yung gagamitin ko, yun talaga yun. Hindi yung pwede mawawala kasi doon ako sanay eh. So kung hindi ako masanay sa mga tools ko, mahirap yun, di ba? So, pero wala tayong magawa, ganun na yun eh. It is what it is. So, yun talaga. Wala tayong magawa dyan. Kailangan natin sumunod. Yuhu! Nasa loob, ang puno-puno, no? Sir, ugutin mo muna siguro to, sir. Para hindi pa yan. Hindi pa na magamit. Tapos, ano na lang natin, i-inventory natin uli. Kung ano ba yung Oo. Sir, pwede buksan pa kay sir? Dito, sir. Ipasok ko dito, ipasok ko yung tab. Susi. Kagabukas lang mo ngayon. Sino ba nag... Buksan. Natapon ba yan, sir? Hindi, no? Pindutin lang, sir. Please. Thank you. Yan.
So may tab kasi para sa trabaho dito ko tinitingnan yung plano. Oh. Ano sir, tiles? Yan, tile cutter. Talo mo gamit na sir. Turo ka. Yan na. Grinder lang ito sa akin eh. Paturo tayo. Sir, ang basura pala nakalimutan ko sa inyo. Dito yung mga mix, yung mga tira-tira pagkain. Tapos bago natin ilabay yung mga tira pagkain, ibalo talaga natin na maayos. Kasi minsan yung mga ibon ba. Tapos yan sa hilo na yan, ano na yan, mga water bottle, mga yung box, mga cardboard. Kumbaga dry ba, dry. Ito yung hindi Ito mabulok. yung mix. Hindi, mabulok to. Mix na yan sir. Nandyan naman, makita naman yan sa ano. Sir, sparring na. Lah! Ang galing. Sige sir. Ipalo-palo ka sir. Ano ba ka? Okay na kami. Okay na kami. Punta na kami ng trabaho. So, first day of tiling sa mga bago kong pamilya dito sa ano. So, tara. Choo! Mga guys. Bunal! So, yun. Naghahanda na kami guys sa mga gamit na gagamitin sa pag-tiles. So, ito yun. Tapos buksan ko muna. So, ayun mga kamait, no? Pinakita ko na sa kanila kung paano mag-entrada. So, meron kaming tinatawag kasi na ano, with water stoppage. Water stop. So, ito yung ginawa namin. Tapos, pinagawa ko na kay Serin nail. Yung isa, yun. So, dapat safety talaga. May shades ka. Tapos, naka-guard yung grinder mo. Yan kasi yung pinakasya para dito yan sa kabila. So, dito yan. So, para dito yan, ikakabit niya, ano muna, patuyuin, tapos ikakabit na yung tiles. Pasok lang 19. 19 yan, sir. Yes, sir. Yung pa ganun, pasok ko niya ata. Sa pasok yan, 19 yan. Oo, 19 sir. So yun, habang nagsismoke kami, break time kami, tingnan mo yung, ipakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga ginagamit na sasakyan dito sa mga construction worker. Yan, Nissan Patrol yan. Yan, Nissan Navara. Yun ay ano yun, Pajero, Mitsubishi. At meron pang isang nakatago dito na ano, Ford Everest. Oh, yun, 'di ba? Ford Everest at yan ay Volkswagen yan na van. 'Di ba? So ganito kaya dito walang diskriminasyon sa mga construction worker sapagkat equal lang po dito. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas. Pag ikay construction worker, minsan hindi naman lahat pero minamaliit ka talaga. At yan po ang realidad at nakaranasan ko rin yan. Pero ganun tayo, magkaiba yung kultura natin. Pero lagi natin tatandaan na yung mga construction worker ay siyang dahilan kung bakit mayroong maraming mga nagsitaas ang mga gusali at bahay-bahay na mamahaling bahay dyan sa Pilipinas dahil po sa mga tulad kong construction worker po yan. Kaya dito sa Australia, kung ano yung makakain ng mga mayaman, makakain din ng mga construction worker kasi pinapahalagahan nila yung mga construction worker dito. Tulad nga sa sinabi ko, yung mga construction worker dito naka Nissan Patrol, naka Navara, naka Ford Everest, naka Mitsubishi Pajero. Diba? Sa Pilipinas, yung construction worker, dati ako, kahit bisikleta, nahirapan pa ako makabili. Kahit isa-isa na silang room, nakalakad na lahat, naka-ano na sila ng glue. So, Sir, yung ano, sa tiles na ba tayo nagpapahid? O... hindi, lahat ko sa floor. Ay, floor. O, i-spread mo talaga yun. Pero yung tiles hindi natin nilalagyan. Hindi, kung mag-slope ka, pwede mo siya lagyan sa ilalim. Pero yung ano talaga, straight talaga. Tapos, nandito si Balungkas, si Kapatas. Siya yung tumira sa maliit kasi tagal kabalik. Tapos si Sir Joshua dito. So, isa-isa silang room. Dahil dito sa kabila, hindi pa kasi naka-waterproof. So, kailangan pa namin hintayin ng waterproof. Pero nakalimutan nila. So yun, siguro sana matapos namin to 3 days kasi isa-isa silang espasyo.
So, let's see kung ano ba yung ano. This is the first time na magta-tile sila. First time nila mag-tiling sa Australian standard. So, yun. Sir, ito yung tanong eh, susundan ko na lang. Sir? Iba-iba pa ng size ng tabas to, sir. So, sa tabas dyan, sir, sa tabas dito, pwede ka mag-alawas ng kahit 5 mil. Wag yung sobrang dikit kasi may wall pa naman eh. Okay, sir. Kasi may skirting naman tayo. Okay, sir. Mas muna tayo. Di, ilatad mo muna yung buo. Ilatad mo muna yung Buo blue. na? Yung blue. Ilatad mo muna yung blue lahat dyan. Itong blue ba? Oo, sir. Adhesive. Tanggalin mo muna yung tiles. Okay. Tapos tapalan mo yung mga gap. Tingnan mo na sir, kung magalaw pa ba ng sobra yung tile trim. Hindi mo masyado, sir. So pwede na yan, pero huwag mo muna patungan na ilatag mo muna yung blue. Tagot pa ito. Dose, Jis yan. Lalo na sa mga sloping, yung ginagamit namin dito is 12 mili yung notch trowel. Yung 10 mili, okay lang yun sa sobrang plain like living area, kitchen, bedroom. Yun kasi di namin kailangan mag-slope. Pero pag ganito kasi, pero mga slope, lalo na merong ganito, drainage. Para makalaro talaga, mapiga mo pa siya. Pag halimbawa 12 yung gamit na trowel, mapiga mo pa siya kung talaga ano. Kasi pag 10 mili lang or 8 mili, may posibilidad na ma-corner ka. Hindi mo na siya malaro yung slope niya. Kasi pag piga mo na doon, concrete na siya or straight na siya. So yun, nakalatad na sila. Dito si Sir Joshua. Nakalatad na. Yun, oh. Nakalatad na si Sir Joshua. Uy! Kara! Ito! DMCI kapatas! DMCI kapatas, oh! Hindi kapatas. Grabe. Ngayon ko lang nakakita ng beginner sa Australia na napakabilis. Kaya tumapos ng 3 floor sa isang linggo. So meron bang kaibahan sir sa paggawa ng tiles dito sa Australia at sa bansang Pilipinas? Mayroon, sir. Pero maliit lang yung kaibahan. Kasi doon kasi, sir, diretso na yung, siya ng Halo. halo. Dito ilalatag natin. Pero ayos naman sa tingin mo. Ayos, sir. Ito yung, maganda yung, Saka matibay yung, yung halo dito. Oo. Kasi doon na-deceive. Dito na. Yung screen dito sir at tinatawag na tapping sa Pilipinas, magkaiba ba? Nagkaiba. Pero dito hindi gaano katigas, no? Pag ang screen dito no, hindi gaano katigas. Katigas. Di ba yung screen dito pag tumuyo matigas ba? Matigas. Sobrang tigas talaga. Di mo mahampas-hampas sa martilyo. So ito yung tinutukoy ni Sir Balongas. Ito yung screen dito. So kasi dito sa bansa Australia kasi separate yung pag screed or yung tapping at saka pag tiles. So inuuna talaga dito yung screeding bago kami mag tiles. Hindi tulad sa Pilipinas na isasabay yung makapal na tapping or tinatawag dito na screed at saka tiles. Ang tawag kasi dyan sa inihunggo is basaji. Kumbaga hindi masyadong luto na buhangin at simento isasabay sa tiles. Dito naman iba din. Haluin muna namin yung simento at saka buhangin, tapos ilatad namin, kuhanin namin yung slope bago namin ikabit yung tiles pagkatapos sa waterproofing, especially sa mga wet area. Lahat talaga sila ay naninibago. Lahat ito na pumasa ito sa trade test, pumasa ito sa interview, marunong sila lahat magbasa ng Metrosan, marunong sila mag-tiles sa Pilipinas. Pero nung dumating sila dito, tulad na sinabi ko, magkaiba talaga
yung proseso sa paggawa ng tiles. At aminin ko rin, kung ako man ay gagawa dyan sa Pilipinas at susundin ko yung nakagisnan nilang pamaraan, alam ko sa sarili ko na mangangapa rin ako. Kasi iba po yung nakagisnan kong pamamaraan sa paggawa ng tiles. Okay lang, sir. Idiin mo habang tinutulak mo, idiin mo. Balikan mo. Diba? Kusa na sa bulito. I-try mo siya galing dito, papunta dyan. Dito ka hawak. Dito ka hawak. Tapos, wag mo. Dito. Ganyan. Ganyan ka hawak. Nakabake, sir. Oo. Umpisahan mo dito. Yan. Ganyan, okay. May inko nito sir eh. Ito magaling ito Sir Joshua. Sa kanina tatlo, ito yung ano eh. Ito tapos na siya. Oh. Buo na niya. Iba tong kalibre ni Sir Joshua. Sa driving siya rin. Sa tiling siya rin. Ay, siya ang lahat. So ayun, 1:53 na ng tanghali. So naubusan din kami ng adhesive. Pero may kasing tumawag na site manager na yung daw yung may iniscrete kami na isang bahay doon banda doon. Medyo kumapak daw at ang kailangan namin i-repair yon bago mag-Huwebes kasi sa Huwebes may ibang ibang worker na papasok, so kailangan namin matapos yun today. So ang gawin na lang namin liligpit na sila, tapos habang nagliligpit sila aalis ako, kukuha ako ng simento at i-check natin yung gawa nila. So tingnan natin kung hanggang saan na ba yung gawa nila. So ito si Rinel medyo malaki din itong area niya. Natapos niya yung water base, nasa labas na siya ngayon, pero kinakat na namin kasi wala nang glue, wala nang adhesive. So sa kabila naman nandun yung ginawa ni i-off mo muna natin to nung music. So yun, ito natatapos na to. Maliit lang kasi yung laundry, tapos na ito hindi pa natatiles kasi nga nakalimutan nila mag waterproof. So ang ginawa namin, waterproof namin, tapos bukas na namin yung balikan. Tapos kay Sir Joshua, ito yung ginawa niya. So patapos na talaga si Sir Joshua. So nandito na sa banda dito. So yun, siguro mga Friday tapos na namin to. Ayun, nandun na sila, pumunta na sila para sa mag-repair ng screed. So ewan ko kung anong dahilan, pero sa tingin ko hindi nila na-press ng maayos kaya nagkaganon. Pero ganun talaga, walang perfecto, lalo na kung naninibago ka pa. So try and try lang hanggang sa masanay. So hindi porket hindi nakuha kaagad sa unang pagsubok ay hindi na marunong. Ganyan talaga yan, walang magaling, walang makakuha kaagad pag lalo na baguhan ka sa isang bansa na meron silang sariling metodolohiya sa paggawa ng isang bagay. So yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat po at naway nasa maayos po kayong kalagayang lahat. Mula dito sa Perth, Western Australia, Pobre Saucy Punat!